What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin, nakita mo naman na sa title, kung bakit mas gusto ng mga babae yung mga lalaking nararamdaman nila na less attached sa kanila. So, kung ikaw ay lalaking sobrang na-attach sa babaeng na mas attached pa kaysa doon sa babae, then you might want to watch this video. So, sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I'm currently eating gummy worms. Ayan, sa video na to. Ito yung pinaka-the best na gummy bears para sa akin. Ayan. Usually, kinakain ko to before workout. Parang fast carbs sa tatawag dito. Para mas meron akong mas ganado ako para mag-workout, para may carbs tayo for energy fuel. Pero ngayon kinakain ko siya para sa video na to. So anyway, sa mga bago sa channel ko, propose ako ng videos mainly about dating and relationships. So, ang pinaka-sentro ng tinuturo ko about polarity, meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, if you want to attract a feminine woman who's loyal, loving, submissive, supportive, yung babae talaga, feminine talaga, then you want to be more masculine. So, andun ako sa journey na yun to be the best masculine version of myself. So, if gusto mong sumama, you want to achieve your best masculine version of self, then you can subscribe to my channel kasi nag-release ako ng videos almost daily or weekly tungkol doon. So yun, back to the video. So, gusto ko simulan to sa isa sa mga nakikita nating quote or napapansin natin kung if you're alive ng matagal na, siguro kung nasa beyond 18 ka na. Kasi usually yun naman talaga yung audience ko. Napapansin mo na kapag meron kang gustong na bagay at sobrang attached ka na makuha to, napapansin mo ba na mas mahirap tong makuha, mas matagal dumating, and mas nafa-frustrate ka lang kapag sobrang attached ka sa isang bagay. But, when you stop caring about the outcomes, yung wala ka ng pake, you naturally attract favorable circumstances in your life. Kasi ako napapansin ko yun. With my almost 20, ilan na ba ako? Nakalimutan ko. 27. Almost 27 years of being alive on Earth. Parang napapansin ko na every time na hindi ako attached sa isang outcome, every time na hindi ko pinipilit na mangyari o makuha yung isang bagay, mas nagkakaroon ng positive circumstances sa buhay ko. So ngayon, i-apply natin yun when it comes to dating women. So women feel more loved when a man demonstrates less attachment. Ulitin ko. Women feel more loved when a man demonstrates less attachment. Kasi when you show less attachment, it shows that meron kang strength or you have the power over your emotions and discipline over your mood and feelings. Again, kung matagal ka na sa channel ko, lagi kong sinasabi sa inyo that women are attracted to strength. So, when you showcase strength over your emotions and you have discipline over your moods and feelings, mas ma-attract sa'yo yung babae. That's why, mas nagustuhan nila yung mga lalaking less attached sa kanila. Yung less needy sa kanila. Okay, because this man shows na, meron siyang disiplina sa emotions niya. Hindi ko siya nakokontrol. Baga, hindi siya nakokontrol ng love. Okay? Hindi siya nakokontrol ng libog. So, it shows discipline and strength. Ngayon, dito ngayon nagkakamali yung mga lalaki. They think being emotionally vulnerable is attractive. Kaya ang ginagawa nila is ito. Number 1, they show high interest very quickly. Ito yung mga lalaking umaamin agad, yung sinasabing gustong-gusto nila yung babae kahit na wala pa namang investment na binabalik yung babae. Ito yung tipong sinabihan agad nila babae na gusto nila siya. Kahit na wala pa namang pinapakita talagang baraha yung babae. Okay? Hindi pa pinapakita yung toong personality, hindi pa naman siya sinusuportahan, hindi pa naman nagiging loyal sa kanya. Magka-sold na agad siya sa looks pa lang, sold na agad siya sa konting attention at validation na binigay ng babae sa kanya. Number 2, oversharing ng personal matters. So, ito yung nangyayari tuwing talking stage or dating stage na sobrang daldal ng lalaki. So, nagsishare ng problema niya,
yung mga traumas niya daw sa mga nakaraang relationships niya, yung victim siya ng mga nakaraang mga ibang babae, mga problema niya sa buhay. So, alam mo yun? So, dahil ito kasi yung oversharing, if you are oversharing, masyado kang attached. Okay, ang root cause dito is attached ka masyado sa attention at validation ng babae. So, ginagawa mo is sobrang dami mo nang kinikwento, pati mga problema mo kinikwento mo sa babae dahil ayaw mong mawalan ng pinag-uusapan. Kumbaga, you are qualifying yourself to her so much. Kasi nga attached ka doon sa babae, gusto mo siyang makuha. So, minsan ginagawa ng mga lalaki, kinikwento yung mga past relationship nila sa ex nila o sa mga ibang nililigawan nila. Para alam mo yung magpaawa. Ano ba yan, man? Weak move. It's a very weak move. Next is, lastly, attachment to outcome. So, attach sila na makuha yung babae. Kaya kung ano-anong paghahabol sa attention at validation, yung ginagawa nila. So, yun yung itsura ng isang emotionally vulnerable na lalaki in which hindi attractive sa babae. They express too much personal information and feelings, making them emotionally vulnerable kahit nasa talking or dating stage pa lang. So, when a man reveals his emotional vulnerability to a girl he is trying to date or yung sa dinidate mo, it creates a sense of danger sa babae. Because she feels na very uncertain yung future niya sa'yo. Okay? Hindi niya na-feel na safe siya at yung future niya sa'yo. So, yun yung feel ng babae kapag ganun ka agad. Okay? Na pakita ka agad ng high interest very quickly. Nag-overshare ka, pati problema mo, sinishare mo na. And attach ka sa outcome o attach ka masyado sa kanya. Okay? Hindi niya ma-feel na safe siya at yung future niya sa'yo. Kaya kung mapapansin mo, kung dumaan ka na sa mga maraming rejection, the moment na umamin ka sa isang babae na gusto mo siya, the moment na mag-overshare ka sa chat ng mga problema, basta anything na mag-overshare ka about yourself sa chat, o naging needy ka sa attention at validation ng babae, mararamdaman mo that magsa-start na siya mag-pull back, magsa-start na siya maging cold sa'yo, ang tagal niya na mag-reply, palagi na siyang busy, hanggang sa nasi-scene zone ka na palagi at never siyang nag-i-initiate ng interaction. Okay? Kung mag-initiate man siya, sabihin niya, ay, sorry, late reply, nakatulog ako. Sorry, busy kasi ako masyado. Alam mo yun, alam mong reasons lang yun, pero nakapag-post sa stories or nakapag-post sa Facebook, nakapag-share. So, nangyayari yun is because you showed emotional vulnerability. Okay? You showed attachment. Too much attachment sa babae. Too much attachment in which mas attach ka kesa sa kanya. Okay? Dapat palagi mas attached sa'yo yung babae. It's not the other way around. If you want to have a good dynamics, a good polarity, okay, if gusto mo magkaroon ng attraction, ma-maintain yung attraction. Okay? Love is okay. Again, love is okay, pero you need to control over. Kasi 'di ba, love is an emotion. Love is a feeling. Okay lang love, nararamdaman talaga 'yan kasi tao ka. Okay? However, don't let your emotions control you. You should be the one having the control over your emotions. Okay? Kaya dapat kontrolin mo yung mga emotions mo. So, the moment you showed emotional vulnerability, na tipong mas attached ka kaysa sa kanya, you will show weakness. Okay? Maano niya na, I have the leverage over this relationship. Ako yung may powers, sabi ng bae. Then, doon na siya mag-start, mag-pull back o mag-pull away sa dynamics nyo. Okay? The more you go weak for love, the more she will repel you. Okay? Kapag masyado kang worried na baka hindi ka niya magustuhan, kaya ang ginagawa mo kung ano-ano yung ginagawa mo para makuha yung attention at validation niya. Masyado kang attached sa kanya, sa babae. At ang mangyayari, dahil doon sa ginagawa mo, hindi mo na siya binibigyan ng space or chance na mag-worry na baka mawala yung chance niya sa'yo. In which yun naman talaga dapat ang dynamics.
Okay? Babae dapat yung sold sa'yo. Okay? Hindi ikaw. Ginagawa mo lang is nagka-qualify ka kung sinong babae, yung pasok, yung magmumultiply ng lifestyle mo, yung pasok sa kingdom mo, sa kingdom na binubuo mo. Okay, hindi ikaw yung pumapasok sa mundo niya. Again, ang dynamic dapat is, siya dapat yung mag-worry kung may chance ba siya sa'yo. Siya dapat yung nag-worry kung makikita ka ba niya ulit. Siya dapat yung mag-worry kung may gusto ka ba talaga sa kanya o wala. Okay? Kasi kapag binaliktad mo, ikaw yung attached, na tipong mas attached ka mas attached ka sa babae kaysa sa kanya, masusuka siya sa'yo at hindi kanya na magustuhan. Jones, ano ba yung gagawin ko para hindi na ako yung mas attached sa babae? So, bibigyan kita ng 3 tips. So, before ko bibigay yung 3 tips, make sure to like and subscribe this video if nakatulong sa'yo yung mga first half ng video na yon. So, yun, like and subscribe to my channel. Yan, click nyo na yung button dyan. Pati yung notification bell para ma-notify na kayo. So, number 1, master your emotions and self-psychology. Kailangan ma-master mo yung sarili mo. Okay? Complete self-mastery. Alam mo kung sino ka at ang value mo bilang lalaki. Alam mo kung paano kontrolin yung emotions mo at meron kang discipline over your mood and feelings to remain emotionally unaffected by the relationship. Okay? Dapat ang ikinaka-stress mo is yung improvement mo. Ang ikinaka-stress mo yung real world stress. Hindi ka dapat nasi-stress sa babae. Okay? Dapat ang ikinaka-stress mo, paano ako makapag-provide sa sarili ko? Paano ko makukuha yung coaching gusto ko? Paano ko mabibigay yung lifestyle na gusto kong magkaroon? Okay? Hindi mo dapat ikinaka-stress na paano ko siya mapapasagot. Okay? Paano ko siya mapapakilig. Okay? Yun yung mga tinatawag kong low priority stress. Okay? Ang high priority nyo dapat is your self-mastery. Okay? Number 2, avoid micromanaging interactions with women. So, wag mo yung micromanage, ibig sabihin yung kinokontrol masyado. Alam mo, kinokontrol nyo masyado yung interaction, yung conversation or yung relationship, yung tipong nagmamanipulate ko na or nagda-dark psychology, may dark psychology ka pang ginagawa. So, ginagawa mo yun dahil lang meron kang specific outcome na gustong makuha. So again, the less you care, the more you get you want. So, if you always micromanage yung interactions mo sa babae, hindi pong nagmamanipulate ka na kung ano-anong scripts yung sinasabi mo just to get her attention and just to get her validation, then attach ka pa rin sa outcome. Again, if you're attached sa outcome, di mo kukuha yung gusto mo. And lastly, number 3, always maintain the leverage in the relationship. Kapag nag-aalala ka masyado na baka mawala yung babae sa buhay mo, you are giving her the leverage over your emotional state. In which, dito mag-fail ang attraction, yung polarity. Kasi nga, siya na yung may control sa'yo. You are the masculine in the relationship. Okay? You always be the leader. Ikaw dapat yung may control, ikaw yung nag-lead, ikaw yung nagsiset ng tone. If siya na ang magkaroon ng leverage sa relationship, then siya na yung magiging masculine sa relationship. In which ayaw niya yon. Kasi hindi yun yung default state niya. 98% of the time or 90% of the time, yung mga babae, ang default state niyan ay feminine. The moment na maramdaman niya that she is taking charge, she is the one, siya ngayon yung may leverage, okay? Doon siya mag-start mag-repair. So, yung 3 ngayon, it takes a lifetime to master those. Self-mastery is never ending. That's why it is really important to learn how to lead yourself ngayon pa lang. Focus ka sa pag-master at pag-improve ng sarili mo. Yung pag-build ng lifestyle na gusto mo, yung kingdom mo. Lead yourself, be the king of your own kingdom. So, mas attached ka dapat sa mga bagay na yan at hindi sa babae. Dahil babae na mismo yung gagawa ng paraan para makuha yung attention at validation mo kapag doon ka mas attached at hindi sa kanya. Okay? So, meron ako isang nabasa or narinig sa isang podcast kay Dr. Robert Glover. Ang sabi niya doon na women are attracted to men who are comfortable on his own skin,
knows where he is going and seems having fun kung saan man siya papunta. So tagalugin ko, yung mga babae ay attracted sa mga lalaking confident or komportable sa sarili niyang sa sarili niya, sa sarili niyang itsura. Alam kung saan siya papunta at masaya kung saan man siya papunta. So yun. So hopefully you enjoyed this video. Again, if you are a guy na namomroblema about women and you want to learn about attraction, inertia, and gusto mong malaman kung paano talaga yung tamang way or paano yung tamang pag-attract ng babae, meron akong on-demand video program called Attraction Inertia Triggers. Diyan malalaman mo on how to naturally attract women by simulating their biological attraction triggers little by little hanggang sila na mismo yung gustong maging kayo. So kung ikaw ay natotorpe, ikaw ay nababasted, ikaw ay nafe-friendzone at nare-reject ng mga babae, then makakatulong sa iyo. Check mo lang yung link sa description box, nandiyan yung link, and also nandun sa nakapin sa comments ko. So yun lang. If gusto mo pa ng maraming videos about dating and relationships, baka makatulong sa itong video na to. Si YouTube mismo, ginamit niya yung algorithm niya para i-recommend yung mga videos na sa tingin niya makakatulong sa'yo. So, yan yun. So, I'll see you on the next one. Like, comment, and subscribe. And I'll see you on the next video. Let's go. Haribo, pare. Woo!